Magandang araw mga sangkay, isang recipe na naman po yung aking babahagi sa inyo. Pero bago tayo magsimula ay please like at pakishare naman ang ating video at pakisubscribe na rin po. Ito nga pala ang ating recipe ay ang aking recipe ng special cheese mamon. So bale, panoorin lamang po hanggang dulo mga sangkay, huwag basta-basta magpa-fast forward. At ito na po yung ating unang step mga sangkay. Bali, handa muna natin yung ating paglalagyan ng ating cheese mamon. So ayan, bali meron tayong lanera at lalagyan lamang po natin ng baking cup. At kapag nalagyan na natin yan, itabi muna natin. Isunod na natin yung ating itlog. Bali, gumamit tayo dyan ng 15 piraso na itlog. Bali, paghiwalayin lamang po natin yung ating egg yolk at saka yung ating egg white. So bali, ganyan po yung aking proseso ng paghihiwalay po ng ating egg yolk at saka ating egg white. Bali, yung eggshell po yung aking ginamit. Pero kung meron po kayong ibang pamamaraan ay pwede nyo pong gamitin. Ingatan lamang po yung ating egg white na hindi malagyan po ng mantika. At ang ating sunod na gagawin ay dito muna tayo sa ating egg yolk. Titimplahan muna natin. So bali, maglalagay tayo ng asukal, asin, vanilya. At haluin muna natin ng bahagya yung ating linagay ng mga ingredients. At habang tayo ay naghahalo ay paki-like at share naman ang ating video at paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At ang sunod naman nating ilalagay ay tubig. So bali, yung ating sukat ng mga ingredients mga sangkay is puntahan nyo na lamang po sa ating description. Kompleto na po yan. Sunod po ay mantika. At kapag nalagay nyo na yung tubig at mantika ay tunawin natin maayos yung ating asukal. At kung kayo po ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel, Marchel TV. Marami na po tayong naka-upload dyan na video about baking. Sana po ay makatulong sa inyo mga sangkay. At nagpapasalamat din po ako sa patuloy nyong pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po. At kapag nahalo na natin ng maayos, ilagay na natin yung ating cake flour at saka yung ating baking powder. So bali, haluin lamang po natin ng maayos mga sangkay. Kailangan ay wala na pong matitira na buo-buo na ating cake flour bago natin tigilan sa paghalo. At kung sakaling nahalo nyo na ng maayos, ay bali tatabi muna natin itong ating mixture at pupunta na tayo sa ating egg white. Bali, ito yung ating pangalawang mixture. Bali, dito sa ating egg white ay maglalagay ako ng suka or vinegar dahil wala akong cream of tartar. At maghanda na rin ng asukal. So bali, tingnan nyo ng maayos mga sangkay kung paano ko ilalagay yung ating asukal. At gagamit ako dyan ng stand mixer. So bali, sa unang pagmix natin dyan or pagpapaikot ng ating mixer is mabilis po yung pagpapaikot ko ng mixer dyan mga sangkay. Bali, aantayin natin umangat or magbubble-bubble yung ating egg white bago natin simulan ng paglalagay ng asukal. At dito sa point na to mga sangkay, kung mapapansin nyo, dumami na yung ating egg white at nagbubble-bubble na po dito yung ating egg white. So bali, hihinaan po muna natin yung ikot ng ating mixer bago natin ilagay yung ating asukal dahil matatapon po yung ating asukal kapag mabilis yung ikot ng ating mixer. So bali, yung paglalagay natin dyan ng asukal is dahan-dahan lamang po, huwag nyong bibiglain para po hindi bumagsak yung ating egg white. At kung sakaling naubos nyo nang ilagay ang asukal ay pwede nyo na pong pabilisin ang ikot ng inyong mixer hanggang sa makuha po natin yung tamang mimix ng ating egg white or stiff peak na ang ating egg white. At dito sa point na ito mga sangkay is check natin. So ayan, bali kung nahuhulog pa basta-basta yung ating mirang ay hindi pa po yan pwede. Bali, tuloy pa po natin sa pagmimix. Dahil ang ating mirang ay hindi po basta-basta yan mahuhulog kahit po na itaob nyo ang inyong bowl. Ganun po dapat ang pagmimix ng ating egg white. At dito sa pangalawang beses na ating pag-check ng ating mirang, ayan, kung mapapansin yung mga sangkay is ganyan po yung ating mirang dapat. Ayan, kapag nakikita nyo yung dulo niya is hindi siya basta-basta na yuko. Ganyan po ako mag-mix ng ating mirang. At kapag nagawa nyo na po yun, ay paghaluin nyo na po ang dalawang mixture. Ating egg yolk at saka yung ating egg white. So bali, mix lamang po natin ng maayos. Kailangan po maging maganda yung pag-mix nyo. Wala na po yung sobrang puti na yan at wala na rin po yung madilaw-dilaw na mixture. Dapat pantay na po yung kulay bago nyo hintuan sa pag-mix itong ating ginagawang cheese mamon. So ayun mga sangkay, bago natin ipagpatuloy itong ating ginagawa ay paki-like at share muna ng ating video. At paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell button para ikaw ay laging updated kung sakaling meron akong video na i-upload.
At ayan, kung sakaling nahalo nyo na ng maayos, ay sisimulan na natin ang paglalagay sa ating lanera. So bali ganyan yung aking pamamaraan ng paglagay sa ating lanera ng ating cheese mamon. So bali, sumpit po yan kung tawagin gamit ang kamay. So bali nag-gloves lamang po ako dyan. At kung sakaling hindi nyo kaya ang paglagay ng ganyan na gamit yung ating kamay, ay pwede naman po kayo gumamit ng cups sa pagsasari niyan sa ating lanera. So bali 35 lanera po yung aking hinanda dyan mga sangkay, yung ating paglalagyan ng ating mixture. At ang sukat pala ng ating lanera is 4 inches. Next step, ayan, bali lalagyan na natin ng toppings. Bali gumamit ako dyan ng keso, kahit anong brand po ng cheese ang gamitin nyo mga sangkay ay pwede po. So bali kung gagawa kayo nito ng pang negosyo ay huwag nyo pong kalimutan mag-costing. Mahalaga po yung costing dahil sa bawat lugar po ay magkakaiba po tayo ng presyo ng bawat ingredient. So ayan, pag nailagay nyo na yung mga dapat ilagay ay pwede na po kagad natin isalang. Bali yung init ng aking oven dyan is 180 degrees Celsius at gumamit lamang po ako ng mahinang apoy. So bali wag nyo pong pepersahin sa init yung ating special mamon mga sangkay dahil kapag napersa yan, hindi magandang pagkakaluto. Pag yan po ay lumamig or nilabas nyo sa oven is babagsak po yan. At after 18 minutes, simula ng ating isinalang, isililipat ko po sa taas mga sangkay itong ating special cheese mamon. So bali dito na po natin sa taas ngayon na antayin maluto yung ating linulutong cheese mamon. So ayun mga sangkay, once again, paki-like at share ng ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel bilang suporta na lamang po sa aking mga video. At after 8 minutes itaas ay aalasin na po natin yung ating niluluto na special cheese mamon. Bale, linuto natin ng 26 minutes. 18 minutes sa baba at 8 minutes sa itaas. So, ayan, luto na po yung ating special cheese mamon. At ito na po yung ating finished product. Kapag malamig na po ay pwede na po kagad nating i-display. Salamat po sa panonood. At sana po ay makatulong sa inyo ang video na to. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.